Babe, nakita mo ba yung balita? Grabe, uso pa pala yung mga arranged marriage. Oo nga, babe. Nakakalungkot nga kasi di naman nila mahal ang isa't isa. Pero dahil gusto ng mga magulang nila, tinuloy pa rin nila. Ikaw ba, mahal? Kung sakaling mangyari yun sa'yo, anong gagawin mo? Hindi ko sigurado eh. Ikaw? Baka magalit ako sa mga magulang ko. Kasi pinapakialaman na nilang buhay ko. Hindi ko sila susundin at ipaglalabang kong kalayaan ko. Bakit ba ganyan ang tanong mo sa akin? Saan galing yan? Pero sasabihin mo ba sa magiging girlfriend mo sa future kung may ikakasal na dapat talaga sa'yo? Eh paano kung mangyari sa ating dalawa yun? Na malaman mong meron palang nakatakdang ikasal sa akin. Hahayaan mo na lang ba o ipaglalaban mo ko? Matatanggap mo pa rin ba ako kung marami akong inililihim sa'yo hanggang ngayon? May narinig ka na rin bang kakaibang chismis sa lugar nyo? Paano kung ang mga taong gusto mo makasama sa habang buhay at maging asawa, hindi pala naging tapat sa'yo at ikakasal na siya sa iba? Anong gagawin mo? Ipaglalaban mo ba siya o isusuko mo na? Kung may kasagutan ka, baka pwede mo namang pakicomment sa ibaba at magbabasa ako. At kung gusto mong malaman kung bakit naging gano'n ang tanong sa akin ng nobya kong si Jessa, pakinggan mo ang kwento ko hanggang dulo. Dahil baka hindi lang yun basta out of nowhere question. 10:00 ng gabi, araw ng Sabado. Isinulat ko ang sarili kong kwento para ipadala sa inyo. Dear Madam Venus, ako nga po pala si Marco. Hindi ko tunay na pangalan. Ako po'y 45 anyos na ngayon at kasalukuyang naninirahan sa Pampanga. Ang lahat po ng tauhan sa kwento at pangalan ng lugar ay sinadya kong ibahin para po sa kaligtasan ng mga sangkot at para na rin sa privacy naming lahat. Isa po ako sa mga avid listener ninyo. Paano ba naman kasi, sa tuwing nakikinig ako sa mga kwento rito parang sinasariwa din ito ang alaala ko sa nangyari noon. Ang karanasan kong ito'y nangyari mismo sa akin, 2 dekada na rin ang nakakaraan sa probinsya ng Capiz. Doon nasubok ang relasyon namin ng girlfriend ko na asawa ko na ngayon. Ano ba yan? Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Teka, madapa ako. Ano pa ba? Huwag kang magalala, mahal ko. Hindi naman kita hayaang masaktan eh. Oh, angat mo ang paa mo. May hagdan dyan. Nasaan ba kasi tayo, mahal? Eh, bakit malamig? Teka. Oh. Wow! Anong... Jessa, mahal ko. Alam kong baka isipin mong napakabilis ng mga pangyayari. Pero nakikita ko na ang buhay kong kasama ka. Buhay na kasama kang tumanda. Kasama pinagmamasdan ng mga anak nating naglalaro sa bakuran. Habang buhay na pag-ibig, Jessa. Kaya, will you marry me? Marco, sigurado ka na ba? Mahal ko, ikaw lang ang pinakasigurado kong desisyon sa buhay ko. Baka pagsisihan mo. Mahal, hindi ako magpo-propose sa'yo kung pagsisisihan ko. Huwag ka mag-overthink. Dahil araw-araw kitang pipiliin. Oo, mahal. Magpapakasal ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mahal ko. Excited na akong ikasal tayo. Ako rin. Excited na akong tawagin kang asawa ko. Excited na akong uwi sa bahay natin kasama ka. Matutulog akong ikaw ang huli kong makikita at gigising na ikaw ang unang masisilay. Gusto ko yun. Kinagkan ko muli sa labi si Jessa at mahigpit na niyakap, Madam Venus. Inangat ko siya sa ere at inikot pa na ikinatawa nito.
Kaming dalawa lang po ang nasa rooftop kung saan may nakaayos na isang simpleng candlelight. Ang building ay pagmamayari ng call center company at pinagtatrabahuhan naming dalawa. Saka tinaon ko rin na kami lang dalawa ang nandito para di siya ma-pressure sa pagsagot sa akin. Nagkakilala kami dalawa ni Jessa rito sa trabaho namin. Bagong pasok pa lang siya noon samantalang ako naman ay tenured agent na. Hindi po mahirap magustuhan si Jessa dahil bukod sa maganda siya, maalaga at mabait din. Kaya nga po bago pa ako maunahan ng iba, niligawan ko na agad. At makalipas ang 6 na buwang ligawan, sinagot niya ako. Hanggang sa tumagal ang relasyon namin at hindi ko na kayang hindi pa siya matali sa akin. Mahal, gusto ko sanang makausap yung mga magulang mo para formal na hingin sa kanila yung kamay mo. Tsaka para makita ko na rin sila in person bago tayo tumulak pa Australia sa mga magulang ko. Ah? Mahal, bakit? Mahal, alam mo naman 'di ba? Malayong probinsya namin. At saka isa pa, ayos lang naman sa kanilang ikasal ako eh. Lalo pat ikaw ang mapapangasawa ko. Alam ko naman yun, mahal. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Ang sa akin lang, gusto ko maging formal ang lahat. Lalo pat hindi ko pa sila nakikita. Ni isang beses sa loob ng 2 taong magkarelasyon tayo. Samantalang ikaw, kilala ka na ng lahat ng kamag-anak ko. Mapaibang bansa o dito. Pasensya na talaga Marco ha. Mahirap ang buhay doon kumpara dito sa atin. Walang may-ari ng telepono dahil mahal. Matatanda na rin naman ang mga magulang ko. Hindi na nais pang pag-aralan ng pagtawag sa telepono. Bakit hindi na lang tayo umuwi sa inyo? Love, may vacation leave. Mahal, anong gagamitin nating leave kapag napunta tayo ng Australia? Kung gagamitin natin ngayon yun. At saka, ayokong mapagod ka sa biyahe. Malayo rin yun at mahirap ang buhay. Mahal, kaya ko namang tagalan lahat ng yon. Tsaka, hindi naman tayo mag-i-stay doon ng 2 weeks. 1 linggo lang siguro. Marco, pwede ba? Ah. Sinabi ko ngang hindi pwede. Hindi tayo pwede pumunta doon. Ayoko! Love, minahon ka. Hindi mo kailangan sumigaw. Nag-uusap lang tayo. Eh kasi ikaw eh. Sinabi ko naman kasing okay na. Ayos na para sa mga magulang ko na ikasal tayo. Hindi mo kailangan hingin ang kamay ko kasi pusa ko namang ibibigay sa'yo yun. Okay, sige. Fine. Sige, mahal. Sana maintindihan mo ko, Marco. Naiintindihan mo ko, di ba? Opo, naiintindihan kita. Hindi ko na ipipilit ang sa akin. Kumain ka na uli. Lihim na lang akong napabuntong hininga, Madam Venus, dahil sa inakto ni Jessa. Matagal na rin kaming magkarelasyon at ni isang beses hindi ko pa siya nakitang sumulat o kaya tumawag sa pamilya niya sa probinsya. Palagi niyang sinasabi sa akin na okay, o kaya naman nawala ng signal. Tinapos na namin ang aming dinner at bumalik na sa production area kung saan kami sinalubong ng mga katrabaho namin ng congratulations at maiinit na yakap. Pareho kaming sobrang saya sa nangyayari ngayon. Makalipas ang ilang oras ay mataas na ang sikat ng araw sa labas. Magkahawak kaming lumabas ni Jessa ng building papunta sa motor namin. Sumakay ako at binuhay ang makina kasabay ng pagsuot ng helmet. Nilingon ko si Jessa nang hindi siya sumakay agad. Kumunot ang noo ko nang mapansin sa malayo siya nakatingin. Jessa, sakay ka na. Saan ka ba nga nakatingin? Mahal, siguro mauna ka nang umuwi sa atin. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Diyan lang. Sandali lang ako ha. Mauna na ako. Saan naman kaya pupunta si Jessa? Bigla-bigla namang umalis. Sinunod ko ang gusto ni Jessa, Madam Venus. Nauna na akong umuwi at pagdating sa bahay, naligo ako agad. Sinubukan ko po siyang hintayin pero nakatulugan ko na ang paghihintay sa kanya
At nagising na lamang akong naabutan siyang may kausap sa telepono. Bantayan mo na lang ng maigi. Oo. Hindi siya maghihinala. Ako nang bahala doon. Basta siguraduhin mong hindi makakarating sa kanya. Oo. Ipaliliwanag ko. Nakita ko ang isa sa kanila. Hindi ko alam. Basta balitaan mo ko kung ano... Oh. Teka. Sige. Salamat. Okay. Jessa. Teka. Anong oras na? Anong oras ka dumating? Good evening, mahal. Kanina pa ako nakauwi. Kanina ka pagising? Hindi na nga lang kita ginising dahil malalim ang tulog mo. At saka isa pa, mag-aalas 8 na oh. Bango na dyan, kundi malalate tayo niyan. Wait, teka lang. Saan ka nang galing kanina? Bakit bigla ka nalang umalis? Secret! Malalaman mo na lang sa susunod. Pero sa ngayon, maligo ka na. Tara na. Teka lang, Jessa. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan? Sa mga magulang mo. Gusto ko na talaga silang makilala. Please, mahal. Pasensya na talaga, pero malayo eh. Mas gusto kong doon na lang tayo sa mga magulang mo kasi sa kanila, mas masaya tayo. At saka, magpapakasala rin naman na tayo doon. Hindi naman parang kapag tumanggi ang mga magulang ko, mapuputol na yung relasyon natin. Pero, Please, Marco. Kahit ito lang, ibigay mo na sa akin. sige. Mabuti naman. Lika na, Marco ko. Maligo ka na at aalis na tayo. Muli akong bumuntong hilinga. Naguguluhan ako kay Jessa. Pakiramdam ko kasi may tinatago siya sa akin, Madam Venus. Kasi grabe yung pagtanggi niya na para bang may kung anong nangyari sa kanya sa probinsya nila. Tumayo ako at nagtungo na sa banyo at habang naliligo, iniisip ko ang mga susunod kong gagawin dahil gusto ko talagang makilala ang pamilya at kinalakihang lugar ni Jessa. Hanggang matapos ako sa pagligo, yun ang iniisip ko. Naisip ko na kung ayaw niyang pumunta, bakit hindi ko na lang siya surpresahin? Nang dahil doon nabuhayin ako ng loob at mabilis kong tinapos ang pagligo ko. Nagtataka pa si Jessa nang makita ako dahil parang sobrang saya ko naman daw yata. Hindi ko siya sinagot at hinalikan na lang sa labi. Ang weird mo talaga ngayon. Pero sige, hindi ko napapansinin yan. Mauna na ako sa locker room ah. Ikaw? Mauna ka na, Jessa. Ipagpapaalam ko pa kasi sa HR yung vacation natin. Papatawag ka na lang mamaya kapag may kailangang papirmahan. Okay. Pero bilisin mo ah. Baka malate ka sa pag-login. Pwede naman natin yung gawin sa lunch. Sige. Kiss ko muna. Loko ka talaga. Maraming tao. Eh ano naman? Ay, naku. Sige na nga, ito na nga. Basta bumalik ka sa akin ng buo ha. Tinawanan ko lang siya at iniwan na sa tapat ng elevator, papanik sa prod area kasabay ng iba naming kasama. Samantalang ako naman naglakad papunta sa office ng HR. Nagpaalam ako tungkol sa leave naming dalawa. Tinanong lang nila kung saan kami pupunta, gaano katagal, at kung sino-sino ang kasama namin. Sinagot ko naman siya ng maayos at nagsabi na 1 linggo lang kami doon ni Jessa. Siguro dahil na rin sa kilala na kami bilang magkasintahan, pinayagan na lang akong pumirma ng vacation leave paper nito. Pagkatapos doon nagpunta naman ako sa lobby at nag-cellphone. Kalahating minuto rin ako nandun hanggang sa pumanik na ako sa prod area para magtrabaho. Mahal, ang tagal mo. Bakit ngayon ka lang? Basta mahal. Nga pala, bukas na tayo mag-start ng leave. Tapos, aalis tayo. Saan tayo pupunta? Magbabakasyon lang at lalangap ng sariwang hangin. Para naman bago tayo magpunta ng Australia, nakapag-rest ka na. Yes! Thank you so much, Marco, ha? Excited na ako. Talagang may excite ka, love. Kasi siguradong magugustuhan mo ang pupuntahan natin. I-sure mo yan, love, ha? Opo.
Matapos kong sabihin sa kanya yon ay bumalik na kami sa pagtatrabaho, Madam Venus. Nilunod muna namin ang mga sarili namin sa pagsagot ng calls at inquiries ng aming customers. Buong shift yata ganun ang ginawa naming dalawa hanggang sa mag-uwian. Nang makauwi kami sa apartment, mabilis akong naligo at naabutan sa labas na nag-aayos na si Jessa. Oh, hindi ka ba muna matutulog, ha, mahal? Bukas pa naman ang flight natin. Pwede pa tayo mag-ayos ng gamit pagkagising. Naku, mahal. Mamaya na lang matulog kaysa mangarag tayo sa pag-ayos ng damit natin na isusuot. Ilang araw ba tayo dun? Magtitigis na ba tayo ng maleta? O magkasama ng mga damit natin? Sige. Ako na riyan, mahal. Tulungan mo na lang ako kasi hindi rin naman kita pababayaang mag-isang gumawa nito. Okay, fine. Pero huwag ka magdala ng masyadong maraming damit. Pang isang linggo lang. Dahil 1 week lang tayo doon tapos 1 week sa Australia. Hindi na ba tayo babalik dito pagkatapos ng bakasyon natin? Diretso na tayo sa airport pa Australia? Baka umuwi tayo saglit at kumuha muna ng ilang damit. May regalo pa rin ako kina mama at nadadalahin eh. Tumango si Jessa at pinagpatuloy na ang paglalagay ng mga gamit sa maleta. Nagdesisyon kaming isang bagahe na lang ang dalhin pero malaki para sa aming dalawa. Saglit lang din kaming natulog at bumiyahe na pa airport. Pagkarating namin doon, ay agad namin chinek-in ang baggage namin at nagpunta na sa gate ng aming sasakyang eroplano. Sobrang excited ni Jessa, Madam Venus. Kaya kahit papaano naawa ko at nagigilty. 2 oras po ang naging biyahe namin. Nakatulog po si Jessa kaya pupungas-pungas pa at wala pa ito sa wisyo nang lumabas kami ng airport. Hawak ko ang kamay niya habang inaalalayan siyang sumakay sa taxi. Tinuro ko kung saan kami pupunta sa driver at niyakap ng mahigpit si Jessa. Kuminto ang sinasakyan naming taxi sa may bukana ng baryo ni na Jessa. Matagal-tagal na research din ang ginawa ko para mahanap ang eksaktong lokasyon ng baryo nila dahil mahirap itong makita at maliit lang. Nagbayad ako sa driver bago pa kami bumaba ni Jessa. Naguguluhan pa siya habang nakatingin sa paligid naming puno ng berdeng kulay. Puno at mga halaman lang kasi ang mga nandito. Malubak at hindi pa sementado ang daan kaya nahirapan din kaming makadaan. Umangat ang tingin ni Jessa sa arko ng baryo nila. Akala ko isasalubungin niya ako ng yakap, Madam Venus, pero nagulat po ako nang bigla niya akong sampalin. Ay. Anong ginagawa natin dito? Ito ang surprise ko sa iyo, mahal. Sabi mo kasi, di ba, mahirap pagpunta dito. Kaya yan, ginawan ko ng paraan. Hindi ka ba happy? Ano? Nasisiraan ka na ba? Anong ginawa mo? Anong... Jessa, teka. Huminga ka ng malalim. Sandali. Nababaliw. Hindi ako... Jessa! Ay, Nag-aalalang dinaluhan ko si Jessa nang mag-umpisa itong humawak sa dibdib nito at umaktong hindi makahinga. Pinaypayan ko siyang gamit ang kamay ko at dinala sa malilim na bahagi ng kalsada. Para po bang napasama pa ang pagdala ko sa kanya rito dahil magbe-breakdown yata ito. Mahigpit na nakahawak sa braso ko si Jessa na parang doon na lang kumukuha ng lakas. Loves, sandali. Mahal, kumalma ka muna. Mahal, huminga ka ng malalim. Hinga. Anong ginawa mo, Marco? Anong ginawa mo at nandito tayo? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong pumunta rito, Jessa. Iniisip kong inaalala mo ang gastusin at pagod natin. Kaya ako ang gumawa ng paraan para makauwi tayo. Hindi ko ininda sa'yo, kahit na sobrang lubak ng daan dito, na kahit ilang oras ang naging biyahe natin para mapakitang seryoso ako magpunta at magpakilala sa mga magulang mo. May dahilan. Jessa! Ikaw ba yan? Nay! Ay, Diyos ko! Ikaw ka! Anak! Napakatagal na nung huli tayong nagkita. Abay, mabuti at bumalik ka. Alam ko, naniwala ako. Sigurado ako magbabagong isip mo at nandito ka na nga. Hindi. Anong hindi? Nandito ka na nga. Umuwi na tayo sa bahay. Sigurado ako matutuwa ang ama mo kapag malaman niya nandito ng nag-iisa niyang anak. Ayoko.
Ma'am, Sino ka naman? Isa ba to sa uwi mo, anak? Ihahain? Hindi! Tayo na munang umuwi. Sa bahay ko na ipaliliwanag ang lahat. Abay, mabuti. Hala, tayo na. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Jessa nang lumingon sa akin matapos siyang hilahin ng nanay niya sa braso at naunang maglakad. Nakakaintindi akong tumango sa kanya kahit na parang kinurot ng maraming karayom ang puso ko. Buong akala ko kasi kilala na ako ng mga magulang niya katulad ng palagi niyang sinasabi pero hindi pala. Bumuntong hininga ako at pilit nilabanan ng luhang gustong kumawala sa mga mata ko tapos kinuha ko yung maleta namin at sumunod ng lakad kina Jessa. Tumingin po ako sa paligid lalo na nang makapasok kami sa baryo nila. Halos lahat ng may taong bahay na nadadaanan namin ay napapahinto sa ginagawa nila at nagbubulong-bulungang bumaling kay Jessa. Pero pagdating sa akin napapadila sila ng kanilang ibabang labi na para bang nasasabik sila sa laman. Napalunok ako at binilisan ang paglalakad. Sa haba ng paglalakad namin at nakarating kami sa pinakadulong bahagi ng baryo, sa sentro nun nakatayo ang may kalakihang kubo na may malawak na bakuran. May kakaibang amoy sa paligid. Pasimple akong nagtakip sa ilong lalo na nung pumasok kami sa loob. Rafael! Rafael, nasan ka? Bumaba ka muna dyan sa itaas. Dalian mo. Tingnan mo kung sino kasama ko. Madali ka. Ano ba naman yun, Emil? Jessa! Sinabi ko na sa'yo, Rafael. Sinabi ko na sa'yo. Babalik siya. Tingnan mo. May kasama pa siyang. Anak ko, mabutit bumalik ka. Kumusta? Ayos naman po ako, Tay. Kumusta po kayo? Maayos naman ako. Masaya. Pero, bakit ka nandito? Akala ko ba, siya ba? Kinakabahan akong ngumiti sa harapan ng tatay ni Jessa na lumingon sa akin. Pumakbang ako paabante at naglahad ng palad sa harapan nito. Diretsong-diretso ang tayo ko habang naghihintay na tanggapin niya ang palad ko pero malamig lang nitong tinitigan yun. Magandang araw po. Ako nga po pala si Marco, ang mapapangasawa ni Jessa. Siya ba, Jessa? Oho. Paano mo magiging kasintahan ng lalaki niyang Jessa? Wala ka namang sinasabi sa amin may kasintahan ka sa pinuntahan mo. Kay bilis mo yatang pinalitan si Elixir? Kinagagalak po kayo makilala. Marami po akong narinig na kwento tungkol sa inyo. Pero wala po yata kayong narinig tungkol sa akin. Saka, sino po si Elixir? Ay, Jessa! Jessa! Nandiyan sa labas si Elixir. Tingnan mo. Paano niya nalamang nakauwi na ako? Abay, tatago mo ba yun? Alam mo namang sabik na sabik sila sa'yo. Lalo na si Elixir. Sino ka mo siya? Siya ang kasintahan ni Jessa. Nay! Hi, Elixir! Mabutit dumating ka. Halika, pasok. Pasok! Nandito na si Jessa. Matutuloy nang naudlot na samahan. Jessa! Nandito ka na. Bitawan mo ko! Patutuloy ng pag-iisang dibdib. Ano ba? Bitawan! Pare, bitiwan mong girlfriend ko. At sino ka naman, ha? Boyfriend lang naman ako ng babaeng niyayakap mo. Kaya kung ayaw mo magkagulo tayo, bitiwan mo siya. Marco! Siya. Tama na muna yan. Baka magkainitan kayo. Pero nababaliw ng lalaking to, pinuno. Akong kasintahan ni Jessa. Sa akin siya nakatakdang magpakasal. Pag-usapan ulit natin yan. Pero sa ngayon ay umalis ka muna, Elixir. Bukas ng umaga ka na bumalik. Pero ngayon na. Babalikan kita bukas, Jessa. At dapat wala na ritong taong yan. Jessa, alam mo pa naman siguro ang pasikot-sikot nitong bahay natin, di ba? Dalhin mo na siya sa silid mo para makapagpahinga na kayo. Tatawagin na lang namin kayo kapag kakain na. Walang sagot si Jessa. Bagkus lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa braso
at hinila papunta sa kwartong tinutukoy ng tatay nito. Nauna akong pumasok sa loob at ito na ang nagsarado ng pinto. Binaba ko sa lapag ang bagat ni Lingon si Jessa. Nakasandal ito sa may pinto at nag-aalalang tumingin sa akin. Magpapaliwanag ako. Simulan mo na, Jessa. Ano yung sinabi ng nanay mo? Na hindi niya ako kilala. Sino ba yung Elixir? Akala ko ba kilala nila ako? Natanggap nila ako? Bakit? Kasi Marco, Kasi ano? hindi. Hindi naging maayos ang huling pagkikita namin ng mga magulang ko. Nilayasan ko sila. Kaya ayaw kong bumalik dito. Tapos, hindi nila alam na may boyfriend ako kasi nga hindi na kami nag-uusap. Ano? Sino yung madalas mong kausap sa telepono? Bakit? Bakit pinagmumukha mo akong tanga? Ang akala ko, Marco, makinig ka naman sa akin. sino si Elixir? Kababata ko siya. Pinagkasundo kami ng mga magulang namin. Kaya ako umalis. Kaya ako tumakas kasi hindi ko gustong magpakasal sa kanya. Ayoko makulong sa isang kasal na walang pag-ibig. So kung mahal ninyo ang isa't isa, hindi ka aalis. Ha? Jessa, pwede mong sabihin sa akin, sana naging honest ka na lang. Dahil maintindihan ko naman, hindi yung nagsinungaling ka pa sa akin. Marco, sorry. Sorry. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon mo. Hindi ko gustong masira yung tingin mo sa akin. Perfect ako. Halika nga rito. Shh. Tana. Sorry na, huwag ka nang umiyak. Iintindihin kita. Naiintindihan kita. Ayoko talagang magsinungaling, Marco, pero kailangan. Jessa. Tumahan ka na. Tama na. Sunod-sunod ang naging pagtulo ng luha ni Jessa, kaya mabilis ko siyang hinila at niyakap ng mahigpit. Nakulong ang hagulgol nito sa aking dibdib. Masakit man po sa akin na mapagsinungalingan ng taong mahal ko. Mas masakit pang makitang umiiyak ang babaeng mahal ko. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya, Madam Venus. Marami pong tanong ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon pero isinantabi ko na lang muna. Marco, Okay lang, Jessa. Magpahinga ka na. saan ka pupunta? Sa labas lang. Magpapahangin lang muna ako. Kailangan ko mag-isip-isip, Jessa. Kasi masakit talaga itong nangyari sa akin. Yung kasinungalingan. Kaya lalabas muna ako. Mag-iisip lang ako. Pero, Huwag ka nang tumutol. Magpahinga ka na rito. mahal, ako nilagang lalabas. Kakausapin ko rin ng mga magulang ko. Sigurado ka? Oo. Imbis na magpumalit na lumabas ay tumango na lang ako sa kanya. Malungkot ang mga mata niya nang iwan ako. Pagkasarado niya ng pinto ay pabagsak akong umupo sa papag at napasabon sa mukha ko. Sobrang bigat sa pakiramdam, Madam Venus. Kasinungalingan lang pala lahat ng sinabi ni Jessa. Pinagmukha niya akong tanga. Masakit. Sobra dahil nagtiwala ako. Pakiramdam ko hindi ko nakilala yung babaeng kaharap ko. Sumasakit ang ulo ko kaya pinili kong mahiga na lang muna at ipikit ang mga mata ko. Hindi ko na malayang dinala na pala ako ng dilya, Madam Venus. Nang muli ko kasing idilat ang mga mata ko ay nakauna na sa braso ko si Jessa at nakayakap. Marahan akong humiwalay sa kanya at bumangon. Inabot ko ang kumot sa gilid at ikinumot sa girlfriend ko. Malamig kasi ang simoy ng hangin pumapasok sa bintana. Tumayo ako at naglakad papunta sa may bintana at tumingin sa paligid. Para lang magulat sa makitang kulay pulang mga mata sa dilim. At napaatras ako. Ano yun?
Shit. Asong pulang mata? Aso nga! Marco, anong ginagawa mo dyan? Mahal, may aso sa labas. Aso? Normal lang yan, mahal. Baka sa kapitbahay. Ang aso ba sa inyo, nagiging kulay pula ang mga mata? Nasaan? Ayun oh, napakalaki naman pala ng mga aso dito sa inyo. Grabe, kakaiba sila, mahal. Mahal, ganyan talaga dito. Ika na, tulog na tayo. Mahal, kagigising ko lang patutulugin mo na agad ako. Ikaw kaya bumalik ulit sa pagtulog at... Ha? Tabihan mo na lang ako sa pagtulog. Natatakot ako sa alulong eh. Okay. Tara. Bakit? Anong ginagawa mo? Isarado natin ang bintana. Baka mainitan ka na niya mamaya. Ayos lang, mahal. Palamig naman eh. Tara na. Madam Venus, naguguluhan man po ako sa kinikilos ni Jessa. Sinundan ko na lang siyang mahiga sa papag. Nakayakap agad siya sa akin at halos di na ako makakilos. Matagal din kaming nag-usap bago makatulog. Nang magising kami ay mataas na ang sikat ng araw. Niyaya akong lumabas ng kwarto ni Jessa para formal na ipakilala sa mga magulang niya. Nay, Tay, si Marco nga po pala, ang boyfriend at makakasalan ko. Mas mainam pa rin si Elixir, Jessa. Kilala ko na ang budhi ng isang yon. Hindi katulad yan. Ilang taon na ba kayo magkakilala? Baka gutumin ka niyan. Ma'am, mawalang galang na po pero mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Opo, 2 taon pa lang po ang relasyon namin pero makakasiguro naman po kayong mabuti akong tao. Wala po akong balak na saktan o gutumin man po ang anak ninyo. Pangako! Wala namang silbi yan. Kaya mo bang Emily, tigilan mo ang bata. Sinabi na niyang aalagaan at hindi sasaktan si Jessa. Ano pa bang gusto mo? Nagmamahalan ng mga bata. Dapat ay hayaan mo na kung saan masaya ang anak mo. Ano ka ba, Rafael? Mabubuhay ba ang anak mo ng saya at pagbabahalan? Nay, tama na. Si Marco gusto kong pakasalan, kaya pwede po ba huwag na ninyong isali sa usapan si Elixir? Tinanggihan ko siya noon at tatanggihan ko pa rin siya ngayon. Dahil nababaliw ka na. Hala, babaya pupunta si Elixir dito. Kausapin mo ng mabuti. At ikaw lalaki ka, sasama ka sa akin. Magandang umaga sa iyo, Jessa. Napalingon kaming 4 sa may pinto nang may magsalita. Sumimangot ako nang makita si Elixir. May dalang pumpo ng bulaklak at diretsong nakatingin kay Jessa. Hindi nakaiwas sa paningin ko ang pagliwanag ng mukha ng nanay ni Jessa. Napatayo ako nang lumapit si Elixir at iniabot ang bulaklak sa dalaga na hindi naman ito tinanggap. Nandiyan na si Elixir. Umupo ka. Ngayon ay mag-usap-usap tayo na magkakaharap para malaman kung anong mangyayari. Magpapakasal sa akin si Jessa. Katulad ng kasunduan. Walang puputol sa kasunduang yon. Pare, nakakabastos ka naman yata. Girlfriend ko na si Jessa. Sa akin siya pumayag magpakasal nung alakwin ko siya. Kaya malabo yan ang gusto mong mangyari. Ikaw ang sampid sa relasyon namin. Sa akin siya unang nangako. Pero tinakbo ang kanya, hindi ba? Ibig sabihin, ayaw niya sa'yo. Tama na yan. Marco, mahal. Mag-uusap lang kami ni Elixir. Dito ka muna. Bakit? Hayaan mo sila, lalaki. Ikaw, maiwan ka rito at may iuutos ako sa'yo. Naipon sa loob ko ang sama ng loob, Madam Venus. Kitang-kita ko kasi ang disgusto sa akin ng nanay ni Jessa. Na para bang langit ang dalaga at ako'y hamak na pobre lamang. Kaya kung tutuusin, kayang-kaya kong buhayin si Jessa at ang magiging anak namin. Naiilang akong sumunod sa nanay ni Jessa papunta sa likod bahay. Diretso itong tumayo sa harapan ko at tinuro ang gubat. Kinabahan naman ako dahil sa unahan lang makikita ang itsura sa loob. Habang palayo kasi ng palayo, dumidilim din ito. Wala na tayong panggatong. Manguha ka muna sa gubat.
Gaano po karami? Basta, marami. Wag na wag kang babalik na hindi ka nakakakuha ng kasya hanggang mamayang gabing lutuan. Hala, sige, umpisahan mo na. Ano ba naman to? Pagsubok pa to, Lord. Para makita kung gaano ako kadelikate na makasama habang buhay si Jessa. Isa pa, gubat na to. Napakadilim. Ayos. Malayo-layo na rin ang narating ko sa pagkuha ng mga kahoy. Halos hindi ko na matanaw ang liwanag ng pinagmulan ko. Huminga ako ng malalim at pinurot ang mga nalaglag na sanga sa lupa. Pero napatigil ako sa akmang pagyuko nang mapansin ang malaking aso sa aking harapan. Tumutulo pa ang laway nito habang nakatingin sa akin. Dumiretso ako ng tayo at nag-aalalang tumingin sa paligid. Napalunok ako nang binalik ko ang tingin sa aso. Madam Venus, ngayon lang po ako sobrang natakot sa aso dahil sa pakiramdam ko na handa na ako nitong sakmalin anumang sandali. Kakaiba rin ang mata nito. Kung kagabi nakakita ako ng asong kulay pula ang mata, ngayon naman tila kakaiba dahil hindi normal na mata ng aso ang nakikita ko, kundi tulad ng mata ng tao na lalong nagparamdam ng matinding hilakbot sa akin. Good mo naman yung asong yan, di ba? Ha? Uy, huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Marco, anong ginagawa mo? Kanina pa kita hinahanap. Mahal, huwag kang lumapit! Yung aso! Aso? Aso na naman? Nasaan? Nandyan lang yun kanina eh. Nakita ko. Nakita ng dalawa kong mga mata. Natakot ka ako kasi parang lalapain niya ako. Ganun ba? Okay, sige. Bumalik na tayo. Kulang pa ba itong mga dala kong kahoy? Baka magalit yung nanay mo kapag nakita ka konti lang mga dala kong kahoy. Mahal, merong imbak na kahoy sa bahay. Marami yun at kakasya hanggang sa susunod na buwan. Ha? Ang sabi... Ayaw talaga sa akin ng nanay mo, no? O sinusubok na lang ako para makita kung gaano itatagal ko pagdating sa'yo. Marco, patawad sa pagsisinungaling ko. Hindi ko alam na ganitong magiging reaksyon nila sa'yo. Kaya pala ayaw mo bumalik dito. Nakakapagsisi. Pero ako rin lang naman ang may kasalanan. Ako ang nagdala sa atin dito. Pero hindi ko iiyakan yung ginagawa sa akin ng nanay mo. Hindi ako panghihinaan ng loob. Mas lalo kong ipapakita sa kanya na mahal kita. I love you, Jessa. Mahal na mahal kita. Sobra-sobra. Mahal na mahal din kita. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si nanay na maging mabait siya sa magiging manugang niya. Balik na tayo. Opo. Pero pupulutin ko muna itong nakuha ko. Baka may masabi sa akin eh. Hindi ko na muna siya tinanong sa kung ano ang pinag-usapan nila ni Elixir dahil alam kong sasabihin naman niya sa akin yon. Pagdating namin sa bahay ay sumalubong sa amin ang nanay ni Jessa na nakasimangot pa rin sa akin. Pinakita ko sa kanya ang mga nakuha kong kahoy pero inirapan niya lang ako. Inilingan ko siya at naglakad papunta sa may lalagyan ng kahoy sa gilid. Napakarami nga pong ibon na kahoy doon. Ay, aso na naman. Ano ba to? Lapitin ako ng aso. Ano? Nagugutom ka? Teka lang. Ito yung tira namin kanina, oh. Oh. Shoo! Marco! Lumayo ka dyan! Baka kagatin ka niyan! Shoo! Mahal, Shoo! Alis! mukhang gutom eh. Shoo! Ibibigay ko na lang itong... Mahal, huwag kang masyadong mababait sa hayop na makakita mo rito sa amin. Hindi mo alam kung anong klase sila. Mababangis ang mga yan. Baka masaktan ka. Pero, Please, mahal. Pangako ka na lang na kapag may aso ka o baboy ramo o kahit anong hayop na nakita o sumalubong sa'yo rito, iwasan mo. Mag-iingat ka.
Mangako ka sa akin. Pangako. Salamat, mahal. Tara sa loob. Umalis na si Alex, sir. Kausapin na ulit natin ang mga magulang ko tungkol sa kasal natin. Jessa! Halika. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo ng bundok para makakuha ng karne. Pero, Sumama ka na sa nanay mo, mahal. Nandito lang naman ako. Tutulong na lang ako sa tatay mo para may mapagkaabalan ako. sigurado ka? Oo na. Sige na. Tumingkayad si Jessa para halikan ako sa pisngi. Niyakap niya ako na mahigpit bago sumunod, paalis sa nanay niya. Tumingin ako sa kapitbahay nila Jessa at napaatras sa gulat nang makitang masama ang tingin nito sa akin habang tumutulo ang laway. Kinalabutan ako, Madam Venus. Kaya naman mabilis akong tumalikod at akmang papasok sa loob ng bahay nang bigla akong tumama sa matigas na bagay. Umatras ako at tumingala para makita kung sino yon. Umalis ka na rito. Ang ex na hindi makamove on. Nagkausap na rin ko ni Jessa. Pinapalayo ka na niya. Magpapakasal siya sa akin katulad ng plano namin. At ikaw, kasangkapan ka lang. Panandalian sa inya. Ako o ikaw? Kasi sa pagkakatanda ko, kung di ko pinilit si Jessa na umuwi, hindi siya babalik. Wala kang sasabing magiging asawa. Tumigil ka na! O ano? Galit ka kasi totoo. Ha? Pulang-pula ang mukha ni Elixir, Madam Venus. Akala ko paalis na ito nung tinula ko siya. Pero laking gulat ko nang hawakan niya ang kamay ko at pinilipit yun. Napasigaw ako sa sakit at sinimulan nitong pagsusuntukin ako. Hindi agad ako nakaiwas dahil hawak niya ako. Pero nang makawala ako, gumanti ako ng suntok. Tinamaan ko ito sa panga. Pero ako lang yata yung nasaktan sa tigas ng mukha nito. Mga agaw ka! Mga agaw ka! Papatayin kita! Hindi kayo bagay ni Jessa! Sa akin siya! Sa akin lang siya! Papatayin kita! Kahit anong sabihin mo, hindi ka mahal ni Jessa. Hindi ka niya pakakasalan. Kaya bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo at kalimutan ng girlfriend ko? Matatanggap mo pa kaya siya kapag nalaman mo ang totoo? Totoo. Anong hindi ko alam? Ano pang hindi ko alam? Anong ginagawa ninyong dalawa? Dito pa talaga sa bakuran ko kayo magbubugbugan. Inilalagay ko lang sa pwesto niya ang lalaking yan. Akala niya yata ay gusto ng mga taong nandito siya pinuno. Uminahon ka, Elixir. Nag-usap na kayo ni Jessa. Anong naging pasya ng aking anak? Oh, tignan ninyo. Hindi kumibo, sir. Ibig sabihin, tumanggi si Jessa na pakasalan siya. Dahil hindi kanya mahal, naiintindihan mo? Magbabago rin yun. Matututunan niya akong mahalin. Hinahadlangan mo lang yun. Tama na yan. Umuwi ka muna, Elixir, at gamutin mo ang sugat mo sa mukha. Ikaw naman, Marco, pumasok ka na sa loob at gamutin mo rin ang sarili mo. Mag-uusap tayo pagdating ni na Jessa at Emily. Opo. Masama akong tinignan si Elixir bago naunang pumasok sa loob ng bahay. Tinungo ko ang kwarto namin ni Jessa at tinignan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Napailing ako. May pasa sa gilid ng pisngi ko pero bukod dun wala na. Samantalang si Elixir, dumudugo ang kilay at gilid ng labi niya. Pinili ko na lang na mamahinga sa loob ng kwarto, Madam Venus, kesa lumabas. Kahit naman magaan ang pakiramdam sa akin ng tatay ni Jessa nakakahiya pa rin po. Lumipas ang oras matapos noon at umahangos na pumasok ng kwarto si Jessa. Sinabi ni tatay ang nangyari, Marco. Anong nararamdaman mo? Napipikon na ako sa Elixir na yun Pinipilit niya maghiwalay tayo. Bakit ako?
Hindi ba dapat siya ang umiwas? Kasi tayo ng dalawa. Pagpasensyahan mo na. Pero kung ganitong masasaktan ka ng pisikalan, bakit hindi na lang tayo bumalik sa lungsod? Magbakasyon na lang tayo sa ibang probinsya. Mukhang tama ka, mahal. Pag-ipag-usap na lang tayo sa mga magulang mo tapos gumayak na tayo na paalis. Hindi ko kaya kung palagi na lang tayong may kaaway o di gusto. Unang araw pa lang natin dito pero drain na ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon lang yan. Tara, kausapin na natin sila para maaga tayong makaalis. Ayokong abutan ng dilim dito. Magkahawak kamay kaming lumabas ng sala ni Jessa, Madam Venus. Naabutan namin ang mga magulang nitong nag-uusap sa sala. Magkatabi kaming umupo sa kawayang upuan. Napatigil ang mag-asawa sa pagsasalita at malamig na tumingin sa akin ang nanay ni Jessa. Nalaman ko ang ginawa mo sa mamanugangin ko. Anong karapatan mong saktan siya? Siya ho ang nagsimula, ma'am. Pinapalayas niya ako. Eh bakit po ako aalis? Nandito ang mapapangasawa ko. Siya kasi ang unang nanuntok, hindi ako. Ikaw ang nagsimula nito. Nang dumating ka ay nagkanta leche-leche ang lahat. Nay, tumigil ka na po. Huwag mong magsalita ng ganyan si Marco. Katulad ng sinabi ko kay Elixir, hindi ako magpapakasal sa kanino man bukod kay Marco. Nahihibang ka na. Nababaliw ka na talaga. Aalis na po kami. Nagmagandang loob lang si Marco nang bumalik dito para formal na hingiin ang kamay ko sa inyo bilang pagpapakita niya ng respeto. Pero kung babastusin niyo rin siya ng ganito, ay aalis na kami. Nagawa naman namin yung dapat namin gawin dito. Nakapagsabi na rin kami sa inyo, Nay. Hindi ako pumapayag. Hindi ako papayag na magpakasal kayo. Tumigil ka, Emily. Pagsalitain mo ang mga bata. Hindi naman kami humihingi ng permiso. Nagsasabi lang kami. At ngayon, ipinapaalam lang naming aalis na kami rito at babalik na sa syudad. Ay, hindi pwede. Paano na lang ang kaarawan ng tatay mo sa susunod na araw? Ang kabilugan ng buwan. Hindi maaari. Wala kayong magagawa. Gusto na namin... Alam ba niya na nagkaanak kayo ni Elixir? Ano? Nay! Emily! Para akong sinabugan ng bomba sa tenga, Madam Venus, nang marinig ko ang binitawang salita ni Aling Emily. Gulantang akong nakatingin sa matanda at bumalik kay Jessa na nababasa na ang mukha dahil sa luha. Sinubukan niyang abutin ako pero mabilis akong tumayo at lumayo sa kanya. Naguguluhan akong tumingin sa mag-asawa. Si Mang Rafael na seryoso ang tingin sa akin at si Aling Emily na nakangisi. Oo. Nabuntis ni Elixir si Jessa. Kaya sila pinagkasundong ikasal. Kaya pinipilit pa rin namin ngayon. Tama na! Totoo ba? Marco, magpapaliwanag ako. Tinatanong kita, Jessa. Totoo bang nagkaanak kayo? Nabuntis ka niya? Oo. Nababaliw na ako. Malapit na yata akong mabaliw. Ano pang tinatago mo sa akin? Ha? Anong dapat kong malaman? Mag-usap muna tayo. Kaya kung ako sa'yo, mag-isa na akong aalis, Marco. Para din sa'yo yun. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Naguguluhan akong tumingin sa kanila, Madam Venus. Hindi ko akalaing may mas ititindi pa pala ang pagtatraidor sa akin. Nangihina akong napahawak sa pader at naiiyak na tumingin kay Jessa. Matulin akong tumakbo palabas ng kanilang bahay papunta sa hindi ko alam kung saan. Dire-diretso lang ako at halos walang pakialam sa paligid. Hinihingal akong nakarating sa bungad kung saan may maliit na tindahan. Bumili ako ng maraming bote ng alak at nilunod ang sarili ko doon. Alam mo, wala namang kaso sa akin kung may anak siya. At tanggapin ko. At mamahalin na parang sa akin. Pero hindi ko maintindihan eh. Bakit niya nililihim? Hindi pa niya kayang maging totoo sa akin. Mamahalin ko siya kahit may anak pa siya. Pero bakit siya nagsinungaling sa akin? Bakit?
Ay, ibon pala. Akala ko tao. Ay, naku. Manang, iwan ko na lang po itong 1,000 dito. Bayad ko sa inyo. Salamat po. Ay ko kayang tanggapin. Wala ka na sa akin. Mag-isa po akong naglakad pabalik sa bahay nila Jessa, Madam Venus. Ang tanging tanglaw ko ay ang maliwanag na buwan. Napakatahimik ng paligid. Sobrang tahimik na kahit kuliglig wala kang maririnig. Maswerte na akong nakapasok pa sa baryo na hindi tumutumba at gumugulong sa lupa. Abot tanaw ko na ang bahay nila Jessa na mapansin ang papalapit sa aking malaking anino. Kasabay ng pag-alingasaw ng napakabahong amoy sa paligid. Napatakip ako ng ilong at tumigil sandali. Saka kunot noong tinignan ng anino habang tumama rito ang liwanag ng buwan. Umuwang ang labi ko, Madam Venus, nang makita ko ang itsura ng humarang sa aking daraanan. Isang wangis tao ang katawan pero pagdating sa mukha ay hugis aso na ito. Mahaba ang panga at may matatalim na malalaking ipin. Isama pa ang nagtutulisan nitong tenga. Ilang beses akong umatras nang makitang umabante ito. Biglang nawala yung kalasingan ko, Madam Venus. Lalo na po nang malakas itong umalulong kasabay ng pagtakbo sa gawi ko. Napasigaw ako nang bigla itong pumaibabaw sa akin. Ha? Anong? Pakiusap! Huwag! Tulong! Napaiyak ako sa sakit ng bumaon sa tiyan ko ang mahaba at matalim nitong kuko. Natigilan lamang yun nang biglang umangil ang aswang. Bago ko makita kung sino o ano yun, may bigla nang humablot dito sa ibabaw ko at bumungad sa akin ang likod ng panibagong aswang. Habol ang hiningang umatras ako at bumangon papunta sa may gilid. Sa pusa po ang dumudugo kong tiyan. Pinanood ko kung paano mag-anglan ng 2 aswang. Hindi po ako makapaniwala sa nakita kong yun. 2 aswang ang magkaharap. Hindi sumagot ang aswang na pumaibabaw sa akin, Madam Venus. Bagkus sumugod ito at umatake. Nakailag ang pangalawang aswang at mabilis ang naging kilos nito. Lumundag at pumatong sa balikat ang naunang aswang, saka hinawakan sa leeg at pinilipit yung bigla. Napaatras ako nang bumaba sa akin ang mata ng aswang na nagtaas sa baba pa ang dibdib. Nanlaki ang mga mata ko nang walang buhay nitong binitawan ng aswang at naglakad palapit sa akin. Hanggang ang kaninang maitim na balat ay napalitan ng normal na kulay ng tao. Ang kalbo nitong ulo nagkaroon ng mahabang buhok. Bago umawang ang labi ko nang makita kung sino yun. Mahal, ayos ka na. Ano? Marco! Aswang ka! Aswang ka! At sino yan? Ang kapitbahay ninyo. Yung lalaking kalbo. Marco, kuminahon ka muna. Kumalma ka. Paano ko kakalma? Gusto akong patayin ang kapitbahay ninyo. Tapos, malalaman kong aswang ka? Ano pa? Ano pang hindi mo sinasabi sa akin? Wala na. Eto na yun. Kaya ayokong umuwi rito, Marco. Kaya ayokong bumalik kasi gusto ko lang kalimutan kung ano man ang nakaraan ko. Ayokong maging aswang. Hindi ko pinili ito. Pero paano ko sasabihin sa'yo? Baka isipin mong baliw ako at iwanan mo na ako. Sa tingin mo, hindi kita iiwan dahil sa nalaman ko? Halimo kayo! Papatayin niyo ako! Hindi! Ayoko! Bigla akong nataranta ng marinig ang sunod-sunod na alulong ng aswang, Madam Venus. Kaya naman po, mabilis kong tinalikuran si Jessa at tumakbo palayo roon. Makailang ulit akong tinawag ni Jessa, pero hindi ko siya pinakinggan. Bagkus mas binilisan ko pa yung takbo hanggang makapasok ako sa gubat. Naging alerto ako ng husto, lalo na nung makarinig ng mga yapak sa likuran ko. Dahil na din sa nauubos kong dugo, biglang umikot ang paningin ko, Madam Venus. Nangihina ako nagtago sa likuran ng isang malaking puno.
Ano ba naman tong pinasok ko? Bakit sa gubat pa na ito? Imbis na... Marahan akong lumakad papalayo roon. At sa sobrang dilim ng paligid, hindi ko na malayang may malaki palang butas ng isang patibong sa harapan ko. Napasigaw na lang ako nang malaglag ako sa ilalim. Nagdilim ang paningin ko, nawalan ako ng ulirat. Ang huli kong naramdaman ay pag-angat ko sa ere. Kunin ang ibon ang una kong narinig nang unti-unti ko nang iminulat ang mata ko. Bumalikwas ako ng bangon nang hindi makilala ang kwartong kinaroroonan. Ay, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag ka nga palang magaslaw gumalaw dahil baka bumukay ang sugat mo. Sino ka? At nasan ako? Ako si Jose. Pwede mo kong tawaging Mang Jose. Dito kita dinala sa bahay ko. Nang makita kita, kagabi na walang malay at duguan, nahulog ka sa isa sa mga patibong ko sa baboy ramo. Paswerte ka at wala akong inilagay na matulis na panusok doon. Diyos ko. Kailangan ko na makaalis dito. Aswang ang mga taga rito. Gusto nila akong patayin. O baka pati kainin. Ay, iho. Kumalma ka muna, iho. Huwag kang maggagagalaw. Makakasama sa iyo. Pero, kailangan ko na umalis. Kayo din. Baka patayin kayo ng mga aswang. Baka hinahanap nila tayo at... Walang magagawa ang mga aswang sa akin, iho. At kahit subukan nila, ay hindi naman sila mananalo sa akin. Dahil kaya kong protektahan ang sarili ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Isa akong albularyo, iho. Sa akin lumalapit ang mga tao. Kapag may, Alam ko na po kung anong albularyo, Mang Jose. Pero kilala mo ang mga aswang na nakatira dito? Bakit di ka pa umaalis? bakit ako aalis? Kung may mga tao roon na may gustong makaalis, may mga umihingi ng tulong na makaalis sa buhay aswang nila. Makaalis? Oo. Ano bang akala mo? Na gusto nilang lahat ang buhay na meron sila. Ang iba sa kanila ay gusto ring maging katulad natin. Tao. Pero napagkaitan dahil sa mga magulang nila. Hindi naman kasi nila ginustong ipanganak bilang aswang. Pero, desisyon naman nila kung kakain sila ng laman ng tao. Kung papatay sila. Magulo pang isip mo, iho. Tama si Jessa. Hindi ka makikinig kapag nasa tuktok ka ng emosyon mo. Kilala niyo ho si Jessa? Oo. Siya ang una kong tinulungang makaalis dito sa amin. Simula noon, palagi na akong may tinutulungang makaalis sa lugar na ito. Tinulungan mo siyang makaalis? Oo. Abay, ang batang yon. Noong ko pa nakikitaan ng pagkadisgusto sa pagpatay. Puros karne ng baboy ramo ang kinakain. Kaya nang tumungtong siya sa tamang edad, ay pinatakas ko na siya. Pinatakas niyo po? Matagal din naming pinagplanuhan yon.
Lalo pat mahigpit ang mga bantay niya dahil may kakayahan siyang gawing aswang ang normal na tao nang walang sinasaling sisiw. Kaya siya tinakda sa pinakamalakas sa kanilang baryo para maipagpatuloy ang lahi. Ilang buwan din naming pinagplanuhan yon. Hanggang sa araw na dapat ay ikakasal na siya, nakatakas siya. Kasamaang palad, nawala din ang dapat niyang anak, kasabay ng pagtakas niya. Nakakalungkot lang na matapos kong ibuwis ang buhay ko para makatakas sila, ay may baliw na magbabalik sa kanya dito. Kasalanan ko. Alam ko. Pero hindi kita masisisi kung pagdududahan mo kung ano mang sinabi ni Tessa dahil naglihim siya sa'yo. Pero alam ko na lahat ng yon ay ginawa niya para sa iyo. Para sa kapakanan mo. Pero sinubukan nila akong patayin. Pero iniligtas ka niya. Hey, sa ngayon, huwag mo munang isipin yon. Ang importante ngayon ay iligtas ka at makakaalis ka na dito kapag gumaling ka. Salamat po. Pero paano si Jessa? Ano mangyayari sa kanya ngayon? Hindi ko pa alam. Ang dapat kasing isipin muna ay kung paano ititigil ang kasalang iyon. Kasalan? Akala ko sa susunod na gabi pa yon. Sa kabilugan ng buwan. Sa kabilugan nga ng buwan. At gayong gabi yon, kabilugan ng buwan mamaya. At kaarawan ng kanyang ama. Pinagsabay na para isang malaking selebrasyon. Kaya maraming inosenteng tao ang nawawala sa bayan ngayon. Kakainin nila? Oo. Hala, magpahinga ka na uli. Bukas ay sasamahan kita sa bayan, pabalik ng lungsod. Ikakasal si Jessa sa iba? Hindi niya yung ginusto. Binalik ko siya rito. Ako ang may kasalanan nito. Pangusi, anong gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Tumigil sa akmang paglabas ng kwarto si Mang Jose at malamlam ang mga matang lumingon sa akin. Bumunto hininga ito at lumakad palapit sa papag. Kumawak siya sa balikat ko at seryoso akong tinignan sa mga mata. Sigurado ka na ba? Kung babawiin mo siya ay wala nang balikan. Matatanggap mo ba siya kung ano talaga siya? Bueno. Tanggap ko siya, Mang Jose. Tanggap ko si Jessa kahit ano pa siya. Kahit sino pa siya. Pero hindi ko lang tanggap na nagsinungaling siya. Kaya ko siyang patawanin. Kaya ko magpatawad. Kung ganon, tutulungan ko kayo. Pero kailangan mangako ka na hindi mo na uli siya ibabalik dito. Nalalayo kayong dalawa. Opo. Hindi na kami babalik dito. Kung ganon, mabuti. Maganda ka na iyo. Magpalakas ka dahil susugod tayo. Sunod-sunod akong tumango kay Mang Jose, Madam Venus. Kinain ko ang dinalang pagkain nito at saka lumabas ng kwarto. Nakita ko roon si Mang Jose na naglalagay ng kung ano-anong dahon sa loob ng malaking bayong. Iika-ika akong lumapit sa kanya. Inabutan niya ako na isang mahaba at parang matinik na tali. Ano po ito? Buntot pagi ang isang iyan. Kapag tumama yan sa mga aswang ay magdudulot ng matinding sakit sa kanila. Salamat po. Yung para po sa iyo. Huwag kang mag-alala sa akin.
Marami kong kagamitan para ipagtanggol ang sarili ko. Mahigpit kong hinawakan ang buntot pagi na binigay ni Mang Jose. Inintay ko siyang matapos sa pagkuha ng mga kakailanganin namin at sabay kaming lumabas ng kanyang bahay. Pinasok namin ang gubat na ang tanging tanglaw ay ang liwanag ng mabilog na buwan. Mabilis ang tibok ng puso ko, Madam Venus. Saka ba, habang palapit kami ng palapit sa baryo ni na Jessa. Saan tayo pupunta, Mang Jose? Sa bahay po ba nila? Hindi. Nasa sentro na sila sigurado kung saan nagaganap ang mga pagsasakripisyo at kung saan sila nagpupulong-pulong. Ibig po bang sabihin, lahat ng aswang nandun? Lahat. Kaya maghanda ka. Mapapalaban tayo nito. Mariin akong lumunok nang makarating kami sa gitna ng baryo. Nakatago sa likod ng malalaking puno. Kitang-kita ko ang mga aswang na nakaupo sa may gitna ng lugar na pabilog. Meron ding malaking apoy sa gitna na parang sinasayawan nila. Pero nasa may stage ang tatay ni Jessa, ang dalaga mismo at si Elixir. Nakasuot sila ng kakaibang damit. Nagsisimula na sila. Kailangan nating bilisan. Anong kailangan kong gawin, Mang Jose? Kailangan nating sindihan ang mga halamang ito. Nakakalason at nakakahilo ito para sa mga aswang. Kailangan maamoy nilang lahat. Mahihirapang huminga ang marami sa kanila. At mababawasan ang kailangan nating alalahanin. Sa apoy. Malaki ang apoy na yun. At nasa gitna pa. Pero ang tanong, paano po natin may tatapon ito sa apoy nang hindi tayo nila nakikita? Marunong ka bang umasinta? Nagsalubong ang kilay ko sa tanong na yun ni Mang Jose. Pero bago pa man ako makapagtanong ay naglabas na ito ng isang pana. Inabot niya sa akin yun kasabay ng pagtali ng mga halaman sa dulo ng palaso. Sumenya siya sa akin na pakawalan ng pana. Kuminga ko ng malalim at tumango. Diretso akong tumingin sa malaking apoy. Para kay Jessa. Magaling! Sumiklab na ang apoy. Maghihintay tayo at Umuusok na, Mang Jose. Anong nangyayari? Sino nagpasiklab ng tawi-tawi? Albularyo, siya ang may gawa nito. Liban mo muna ang kasal. Mamamatay tayo nito. Hindi pwede. Hindi maaari. Gagawa na naman ito ng parwisyong albularyo na yun. Tama si Jessa. Kailangan nating umalis. Walang aalis. Tama si Nay Emily. Ganito rin ang ginawa ng albularyo na yun ang una niyang patakasin si Jessa. Kaya dito ka lang, Jessa. Ituloy na ang kasal. Umalis ang mga hindi na makayanan. Ang iba ay hanapin ang albularyong yon. Sigurado akong nandito siya at nagtagtago sa paligid. Bitawan mo ako, Elixir! Gusto ko nang umuwi! Walang aalis dito hanggang hindi natatapos ang kasal nating dalawa! Nang sobrang kapal na ng usok ay lumabas na kami sa pinagtataguan namin, Madam Venus. Lumingon ako sa paligid. Karamihan sa mga aswang ay nakahandusay na sa lupa. Kinakabahan ako ng matindi pero mas pinili kong magpakatatag. Dahil para sa aming dalawa to ni Jessa. Para sa kalayaan niya. Nilingon ko si Mang Jose. Mahigpit na ang hawak sa kanyang itak. Tumango siya, kaya hinanda ko na ang sarili ko. At nakita ko ang marahas na paglingon ni Elixir sa gawi ko nang sumigaw ako. Sinabi ng bitiwan mo siya! Ikaw! Wala ka na halos kasamahan, Rafael. Ibigay mo na sa amin si Jessa at itigil na ang kasalang ito. Wala nang iba pang kailangang madamay. Kung hindi ka napatay ni Julio, ako ang papatay sa'yo!
Ihagis mo sa kanya ang lana, Marco! Mabilis kong sinunod ang utos ni Mang Jose. Kinuha ko ang bote ng lana sa aking bulsa at hinagis sa nanay ni Jessa. Nabasag ito sa balat ni Aling Emily, kaya itong malakas na sumigaw sa sakit. Nanlaki ang mata ko sa pagkamangha at gulat na umusok ang balat nito na mas lalo nitong ikinagalit. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na alulong ng mga aswang. Mula sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong may 3 pasugod kay Mang Jose. Samantalang sa akin naman, muling umatake si Aling Emily. Mabuti na lang at mabilis akong nakaiwas. Tinulok ko ito palayo. At saka humarap kay Elixir na hawak pa rin ang nagpupumiglas na si Jessa. Madilim ang mga matang nakatingin sa akin. Hanggang unti-unting nagbago ang itsura nito. Padabog na itong tinulak si Jessa palapit sa ama nito, saka tumalon papunta sa akin. Malakas niya akong inangilan, Madam Venus. Pero hindi po ako nagpasindak. Dahil kaya ko pong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Jessa. Kinuha ko at hinawakan mahigpit ang buntot paging binigay sa akin ng Mang Jose. Mamatay ka rito at kakainin namin ng asawa ko ang puso mo. Ipapakain kita sa mga kabaryo ko. Itatapon ang bangkay mo sa bayan para maging tanda na sa akin lang si Jessa. Kapag ayaw ng babae, hindi dapat pinipilit. Yan ang natutunan ko. Kaya't kung ayaw magpakasal sa'yo, huwag mo nang ipilit. Marco, mag-iingat ka! Napalingon ako kay Jessa at hindi napansing maliksing sumugod sa akin si Elixir. At sinipa ako sa dibdib na hindi ko naiwasan. Tumumba ako sa lupa at napaigik nang pumaibabaw ito sa akin at kinagat ang leeg ko. Napasigaw ako sa sakit at pinilit kong umiwas. Kinapa ako ang lupa at ang may makuhang bato ay pinukpok ko yon sa ulo ni Elixir. Napalayo ito sa akin, kaya inipon ko lahat ng lakas ko at tinulak paalis sa ibabaw ko si Elixir. Mabilis na bumangon at tinampas dito ang buntot paagi. Umilingaw ang marahas nitong alulong, kasabay ng pag-usok ng balat nito. Napahawak ako sa leeg ko na rumaragasa ang pag-agos ng dugo. Ramdam ko ang mas tumitinding galit nito sa akin. Sa sumunod nitong atake, kamunti ka na niyang makalmot ang dibdib ko, pero mabilis ako nakaiwas. Umatras ako para sana tumakbo at makaisip ng mas magandang plano nang biglang may malakas na puwersang lumampas sa likuran ko. Kaya ako napaluhod. Nang lumingon ako ay si Aling Emily. Nakangisi ito sa akin at kinakalmot ang likuran ko. Napaigik ako ng sipain akong muli ni Elixir, kaya ako napaluhod. Dapat ay umalis ka na lang. Mamamatay ka sa kamay ko. Marco, bitawan niyo na siya! Pagkawalan mo ako! Itay! Kahit anong mangyari, makakaalis dito si Jessa. Hindi nyo na siya ulit makikita! Ikaw ang hindi na makakakita sa kanya! Itinaas ko ang buntot paagi para hampasin si Elixir, pero maagap na hawakan ni Aling Emily ang kamay ko at binali yun. Malakas akong sumigaw sa sakit. Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako, Madam Venus. Pakiramdam ko, yun na ang katapusan ng buhay ko. Pumwesto sila sa likod at harapan ko, Madam Venus. Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Handa na ako't hinihintay ang pagdapo ng matatalim nilang mga kuko sa katawan ko, Madam Venus. Pero nagulat ako nang walang maramdamang ibang bagong sakit. Nakarinig na lang po ako na parang may nabiyak na katawan. Dumilat ako at umuwang ang labi na makitang may nakatagos na kabaong may hawak na puso sa harapan ni Elixir. Lumalabas ang dugo sa bibig nito at gulat ang mga mata. Dapat pinalis niyo na lang kami! Oh, anong ginagawa mo, Jessa? Jessa! Lumayo ka sa bata, Emily! Huwag mong hayaang pati ikaw ay matulad kay Elixir! Jose, huwag mong sasaktan si Emily. Pakiusap. Napatay niyo na si Elixir at ibang kabaryo ko. Jessa, sorry. Patawarin mo ako, mahal. Sorry. Okay lang. Ayos ang lahat, Marco. Ang importante, bumalik ka. Akala ko wala ka na. Mahal na mahal kita, Jessa. Kahit ano ka pa. Hindi ko po kailangan pero sasabihin ko pa rin sa inyo kung bakit kami nandito ay dahil para formal na hingin ang kamay ni Jessa sa inyo. May basbas ninyo o wala, pakakasalan ko siya.
at itatrato ko na parang reyna. Hindi ko kayo bibigyan ng basbas! Wala kang kwenta, Jessa! Tandaan mong araw na to! Dahil ngayong araw ka mawawala ng magulang! Tapos na ang kaibangang ito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Emily. Isa ka pang albularyo ka! Papatayin kita! Papatayin! Pare-pareho po kaming natuod sa pwesto namin nang sumuka ng dugo si Aling Emily dahil sa pagkuha ng puso nito mula sa likod. Binawi ni Mang Rafael ang kamay niya, kaya kitang-kita ko ang butas sa dibdib nito. Bumagsak ang katawan ng matanda sa lupa. Gulat akong napatingin kay Mang Rafael na nakakatakot na nakangisi sa amin habang hawak ang tumitibok-tibok pang puso. Masumigpit ang yakap ko kay Jessa at tinago siya sa likuran ko. Anong ginawa mo, Tay? Nababaliw ka na talaga, Rafael. Sarili mong asawa. Anong kaibangan niyan? Nanay! Nay! Bakit? Dahil sagabal sila sa plano ko. Sagabal silang lahat. Kasama ng lalaking yan. Hindi ko na kayang magpigil at umarting mabait. Sapat na ang unang beses kitang pinakawalan, Jessa. Ngayon ay hindi na. Anong ibig mong sabihin? Anong plano? Espesyal ang anak ko, Marco. Kaya niyang paramihin ang lahi namin. Bakit ko siya ipipigay sa pipitsuging aswang na si Elixir kung pwedeng ako ang maging asawa niya? Mas mapapatibay noon ang kapangyarihan ko. Mas maraming lupain na pwedeng kuhanin. Angka ng mga aswang na maaaring sumanib sa lahi natin, Jessa. Magiging makapangyarihan ako! Mas mahalagang kapangyarihan sa'yo? Baliw ka na! Matagal na! Ngayon, ibigay mo sa akin si Jessa at makakaalis ka na rito nang hindi nagagalusan. Wala nang hahabol sa inyo. Dahil kapag hindi niyo siya ibinigay sa akin, sisiguraduhin ko magiging mahirap ang kamatayan ninyo! Ha! Kung akala mong ibibigay ko si Jessa, sa baliw na katulad mo ay nagkakamali ka! Hindi na baling mamatay ako. Basta hindi makukulong sa lugar na ito si Jessa! Hindi ikaw ang unang hadlang na aalisin ko, Marco! Nagkamali ka ng desisyon! Anong ibig mong sabihin? Unang hadlang? Ano yun? Ang anak mo, ang anak ninyo ni Elixir. Sa tingin mo, bakit nalaglag ang sanggol sa sinapupunan mo? Dahil sa akin, unti-unti kong inigop ang enerhiya ng bata. Pinakamasarap ang mga sanggol na hindi pa isinisilang. Walang hiya ka! Paano mo nagawa sa akin to? Tay! Bakit? Sariling laman at dugo mo! Kapangyarihan, Jessa. Kapangyarihan. At ikaw ang magiging susi nun. Takbo! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Mang Jose ay ang pagtakbo ni Mang Rafael sa gawin namin. Malakas nitong tinahapik si Mang Jose na lumipad sa ere at tumama sa malaking puno. Nag-aalala akong tumingin sa walang mali na matanda bago mabilis na kumilos at hinila paalis si Jessa. Pero parang isang kidlat na nasa harapan na agad namin si Mang Rafael. Nasaan yung aswang na ito? Mas malaki kumpara sa ibang aswang na nakalaban namin ni Mang Jose. Si Mang Rafael ay may malalaking pakpak. Tinago ko sa likuran ko si Jessa at hinagisan ng asin si Mang Rafael na lumutang sa ere para makaiwas. Hawak-hawak ko ang kamay ni Jessa at hindi inaalis ang mata sa aswang sa harapan namin. Kinakabahan ako dahil mas malakas ang tatay ni Jessa kay Elixir. Baka dito kami matuluyan. Jessa, tumakbo ka na papunta sa gubat. Magtago ka ron.
Kailangan kong balikan si Mang Jose. Baka patayin siya ng tatay mo. Ayoko! Hindi kita iiwan! Tutulungan na lang Jessa, kita! wag na. Mas kailangan magiligtas ka. Hindi! Magkasama natin itong tatapusin. Tayong dalawa hanggang sa dulo. Tayong dalawa hanggang sa uli. Anong magiging plano natin? Paano natin siya papatayin? Maghiwalay tayo. Kukuhanin ko ang atensyon niya. Tapos ikaw, puntahan mo si Mang Jose. Alam niya kung paano matatalo si tatay. Kailangan natin ng tulong niya. Dahil sa ganitong anyo ni tatay, hindi natin siya matatalo ng tayong dalawa lang. Okay. Mag-iingat ka. Oo, ikaw rin. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Marahan akong lumingon kay Jessa. Kitang-kita ko naman sa mga mata nito ang pagkadesidido. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang tumango. Tipid naming initaan ang isa't isa bago hinarap ang ama nito. Naghiwalay kami ni Jessa, Madam Venus. Tumakbo ito sa kabila at ako naman sa kaliwa. Pagkatapos ipinulot ko ang nalaglag kong sandata. Hinanap ng mata ko si Mang Jose at lumapit ako sa kanya, lumuhod sa lupa at ginising ito. Mang Jose! Mang Jose, gumising ka! Kailangan na natin makalis dito. Tayo na! Marco! Sa puso. Sa puso kailangan. Kailangang mamatay siya. Po, Sa puso mo asintahin ng tawi-tawi. Kailangan niyang mamatay. Mamamatay. Agad siya. Mang Jose! Mang Jose! Inalog ko ang katawan ng matanda nang mawalan ulit ito ng malay. Sa pag-aalala ko ay dinikit ko ang tenga ko sa dibdib nito. Kahit papano nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang tibok ng puso nito. Lumingon ako kay Jessa na ngayon ay pilit kumakawala sa kanyang ama. Tumayo ako at kinuha ang buntot pagi ko. Pagkatapos ay ang pan na nadala namin kanina kasama na ang bungkos ng tawi-tawi. Dinurog ko ang dahon sa palad ko at pinahid ang pinagkatasan sa dulo ng palaso. Pagkatapos ito makbo ako palapit kina Jessa. Nang makita ko ni Mang Rafael ay agad itong lumutang sa ere kasama si Jessa na hawak-hawak nito sa leeg. Tinaas ko sa ere ang pana ko at tinutok sa kanya. Bitiwan mo siya! Huwag mong gawin to, Mang Rafael! At anong gagawin mo sa akin, bata? Wala kang binatbat sa aking lakas. Dito ka na matatapos at magsisimula ako ng panibagong baryo. Mas malalakas na aswang. Mas makapangyarihan! Anak mo ko, Tay. Anak mo ko. Bakit mo ginagawa sa akin to? Isa itong kasalanan. Huwag mo siya saktan! Kung hindi lang din ako ang makikinabang kay Jessa, ay papatayin ko na lang siya. Sapat na ang minsang naging mabuti ako. Tinalaya ko siya. Pero ibinalik mo siya rito, Marco. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Magkahalong guilt at galit ang naramdaman ko, Madam Venus. Dahil totoo naman ang sinabi nito. Kaya nga gusto kong makaalis si Jessa dito dahil hindi niya ginustong bumalik. Mas lalo lamang ako nagalit nang magawang saktan at sugatan ni Mang Rafael si Jessa sa tiyan gamit ang libre nitong kamay. Kitang-kita ko kung paano inilapit ng matandang aswang ang kamay at dinilaan ng matatalim na kukong nababalutan ng dugo ni Jessa. Binaba ko ang palaso at tinaas ang kamay kong may hawak na buntot pagi. Wala nang ibang laman ng utak ko ng mga sandaling yon, kundi ay ang matapos na sana itong nangyayari. Sana matapos na ang lahat at makauwi na kami ni Jessa. Hinampas ko sa ere ang buntot pagi sa gawin ng paanan ng tatay ni Jessa at pumulupot sa bukong-bukong ng aswang ang pagi. Malakas akong inangilan ng aswang. Umuusok na ang paa nito pero hinila ko lang ito pababa. Nabitawan nito si Jessa na bumagsak sa ibabaw ng katawan ng isang aswang. Pagkatapos ay tiningnan ko si Mang Rafael na bumagsak sa lupa. Sumugod ako sa kanya at pilit pinapatama ang buntot pagi. Pero mabilis niyang iniiwasan ang mga opensa ko. Umatras lang ito o kaya dedepensa ng kaunti, Madam Venus. Napansin niya po sigurong bumabagal na ang kilos ko. Kaya naman ito naman ang sumugod sa akin. Bakit ipapakasal mo pa si Jessa kay Elixir? Kung gusto mo naman pala siya maging asawa? Papatayin ko rin naman si Elixir, Marco. Mapapatay ko siya. At kapag naging balo na si Jessa, ay isusunod kong patayin si Emily. Tapos ay kukuhanin ko si Jessa.
Napagtanto kong mas lalawak ang nasasakupan at kapangyarihan ko kung nasa akin siya. Akin lang! Akin ang lahat! Hindi ka na nakonsensya! Anak mo pa rin siya! Pinatay mo ang asawa mo! Bibigyan kita ng isang pangaral, Marco. Kung gusto mong magtagal sa mundong ito, ay handa ka dapat ng sakripisyo ng malaki para sa nakakabuti. Isa pa, matagal ko nang gustong patayin ang walang iyang babaeng yon. Puro utos, wala namang alam sa pagkontrol. Umatras ako at pilit sinasalag ang mga kalmot nito, Madam Venus. Kahit pa yung mga pagkakatagpong sinusubukan niya akong kagatin, pilit kong iniiwas ang katawan ko. Hindi ko napansin ang bangkay sa likuran ko, kaya naman ang malakaran ko ito ay napasigaw ako at napaupo. Kasabay nun na yung paglipad ni Mang Rafael sa likuran ko. Mahigpit niya akong hinawakan sa leeg. Nagsimula po akong kapusin ang hininga, Madam Venus. Pinagahampas ko ang braso nito ng buntot pagi, ngunit hindi siya natinag. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdamang halos madugo na rin ang leeg ko sa higpit ng pagkakahawak nito sa akin. Magpaalam ka na sa mundong ibabaw, Marco. Para saan ako to? At sa lahat ng ginawa mong kasamaan! Nakita ko si Jessan na nakatayo sa likuran ni Mang Rafael. Hawak-hawak ang palasong nilagyan ko ng lason. Nakatutok sa dibdib nito ang palaso. Nakausli ang dulo ng palaso sa harapan ng dibdib nito. Tanda kung gaano kalalim ang pagkakatusok na ginawa nito. Nabitawan niya ako. Gumapang ako pa atras habang umuubo-ubo. Nakita ko ang pagtakbo ni Mang Jose sa gawin namin. Hawak ang itak nito at nakatutok kay Mang Rafael. Mabilis lumapit sa akin si Jessa at mahigpit na yumakap. Parehas nagtataas baba ang mga dibdib namin. Wala kang utang na loob. Patawarin na ako ng lumikha, Ama. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko matapos ang mga ginawa mong kasalanan. Marco, ayos ka lang ba? Huminga ka muna ng malalim. Ayos na ako. Kailangan nating patayin siya. Hindi kailangang mapahira ng dugo ang kamay ninyong dalawa. Ako na ang gagawa. Mang Jose, gising na kayo. Walang buhay ang mga matang pinulot ni Mang Jose ang buntot pagi. Ipinilupot yon sa leeg ni Mang Rafael na nakaluhod sa lupa. Kitang-kita ko, Madam Venus, kung paano naputol ang leeg ng matandang aswang nang matapos sa kanya si Mang Jose. Sumirit ang malakas na agos ng dugo galing sa katawan nito at gumulong ang ulo nito palapit sa amin. Mahigpit na yumakap sa akin si Jessa at nagtago sa leeg ko. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ligtas ka na, Jessa. Ligtas na tayong lahat. Pinalalayan akong tumayo ni Jessa at ipinatong ang kaliwang braso ko sa balikat niya. Nasa kanan ko si Mang Jose na nakangiti. Dumiretso kami sa labasan ng baryo at desidido na talagang umalis. Sumisikat na ang araw, Madam Venus. Umuhuni na ang ibon na para po bang walang nangyaring labanan kagabi sa dinadaanan namin. Parang walang bumagsak na dugo. Mang Jose, sumama ka na po kaya sa amin sa Maynila. Wala kang kasama rito. Paano kung balikan ka ng mga kamag-anak naming aswang? Paano ang mga bata, Jessa? Paano kung gustuin din nilang umalis sa lugar na ito? Wala na silang may hinga ng tulong. Mang Jose, parang wala na rin pong natitirang bata rito. Mukhang tumakas na kagabi ang ibang kabaryo na nakaalis sa sentro. Wala na akong ibang naririnig na tibok ng puso bukod sa ating tatlo. Kung ganon, nasan sila? Hindi ko alam. Pwedeng magpunta sila sa ibang baryo o magtago sa pinakapusod ng bundok. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na sila babalik ulit dito.
Ay, kung gano'n. Bayag na ako. Pero kailangan ko munang bumalik sa bahay ko. Dahil kukunin ko ang importanteng mga gamit para na rin magamot ko ang mga sugat natin. Yung delikadong bumiyahe ng ganito. Baka pag-isipan tayo ng masama ng mga tao. Pumayag kami sa gusto ni Mang Jose, Madam Venus. Umuwi muna kami sa bahay nito at naglinis ng mga sarili namin. Ginamot na rin ng matandang albularyo ang sugat kong natamo sa pakikipaglaban. Pinanood ko habang tinutulungan ni Jessa na maglagay ng damit sa loob ng bag si Mang Jose. Biglang pumasok sa isip ko ang pagkakataong may kausap siya sa telepono, si Jessa. Jessa, May kailangan ka, mahal? may gusto lang akong itanong. Ano yun? Kung hindi akong kilala ng mga magulang mo, sino yung madalas mong kausap sa telepono noon? Si Mang Jose yun. Siyang madalas kong kausapin noon dahil may mga bata pa kaming tinutulungan. Sinasabi niya sa akin kapag may papalungsod na aswang para maihanap ko ng bahay at trabaho. Makatulong ba para hindi sila mabigla sa syudad, ganun? Ganon? Nakakaya naman. Akala ko talaga... Wala lang yun, mahal. Ay. Mali ko rin dahil hindi ko sinabi sa yung totoo. Pero ngayon, wala nang sikreto. Lahat sasabihin ko na sa'yo. Pasensya na rin sa mali ko, mahal. Wala nang sikreto. Pasensya na rin at sabay na wala mga magulang mo. Malungkot ako, mahal, sobra. Dahil hindi ko inaasahan ang mga nangyari. Hindi ko naisip na kayang gawin sa akin ni tata yun. Pinatay niya si nanay. Walang ginawa kundi suportahan at mahalin siya dahil sa kapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan, tinilako rin niya kaming pamilya niya. Pasensya ka naman. Pasensya kasi pinilit kita pumunta dito. Kung hindi sana kita ibinalik dito, baka wala tayo sa sitwasyon na ito. Nagumpisang tumulo ang mga luha sa mata ni Jessa, kaya agad ko siyang hinila para sa isang mahigpit na yakap. Walang salita ang makakapagpagaan sa loob nito ngayon. Ang sabay mawala ng magulang ay masakit na. Paano pa kaya kung yung tatay mong pumatay sa nanay mo, di ba? Kinalikan ko sa noo si Jessa. Tapos na ba kayo riyan? Ay, naayos ko na ang mga gamit ko. Ay, pwede na tayong kumalis. Opo, Mang Jose. Tara na ho. Sigurado ba kayong isasama niyo ko? Baka makabigat lang ako sa inyo. Opo, sigurado kami. At wag ho kayong mag-alala. Hindi naman kayo magiging pabigat sa amin eh. Totoo po yun, Mang Jose. Walang pa nga po itong gagawin namin bilang kabayaran sa mga naitulong niyo po sa aming dalawa. Opo, Mang Jose. Kaya wag na kayong mag-alala. Ayun ang tricycle. Para... Sumakay kami sa tricycle at umalis na. Nakatingin ako sa arko ng baryong inalisan namin. Habang papalayo kami ng papalayo, ay pumapasok sa isip ko ang mga pinagdaanan namin, Madam Venus. Simple lang kasi dapat ang gagawin namin dito. Hihingin ko lang ang kamay ni Jessa para sa kasal namin, pero may ibang plano ang tadhana. Binigyan niya kami ng pagsubok na nagpabago at nagturo sa amin na ang tiwala at katotohanan ng sentro ng isang relasyon para maging masaya ito. Pagdating namin sa Maynila ay ang una namin ginawa ay ang paghahanap ng bagong bahay. Dahil gusto namin kasama namin si Mang Jose. Hindi na kami pwede sa maliit na apartment. Nagbukas din kami ng maliit na tindahan para sa matanda. Para may pagkaabalahan ito habang nag-iisa sa bahay. Pagkatapos po noon ay lumipad kami papuntang Australia at ipinakilala ko si Jessa sa ibang kamag-anak doon. Tuwang-tuwa sila sa kanya. Pero pinili ko namang isikreto sa iba kung ano talaga siya bilang proteksyon dahil baka may gawin sila sa kanya. Sa 4 na buwang pamamalagi namin sa ibang bansa ay nagpasya kaming magpakasal na doon bago umuwi ng Pilipinas. Ay, napakalaki ng tiyan mo, Jessa. Kambal yata ang pinagbubuntis mo. Sana nga po, Mang Jose. Hindi pa po kasi kami nagpapa-check up ni Marco.
Gusto naming masurpresa kapag nanganak na ako. Abay, may pangalan na ba kayo para sa kanila? Meron na po. Sina Felicity at Miguel. Aba, napakagandang pangalan. Mahal, andito na ako. Hindi po ako makapaniwala, Madam Venus, kung paano kami napatatag ng pangyayaring yon sa probinsya ni na Jessa. Hindi naman po perfect ang relasyon namin. Nag-aaway pa rin po kami. Pero hindi namin hinahayaang matulog kami na may samaan ng loob. Pinapairal na po sa amin ang relasyon namin, ang kapatawaran, at mas pinangingibabaw ang pagmamahal sa isa't isa. Minsan po nakikita ko pa rin umiiyak si Jessa dahil namimiss na raw niya ang kanyang mga magulang. Pero kaagad din naman yung nawawala dahil may dahilan ng bawat pangyayari. Sabi nga po niya sa akin na every action has its own consequences at yun daw ang consequence ng ginawa ng tatay nito. Opo, hanggang ngayon binabangungot pa rin ako ng nakaraan. May mga gabing nananaginip akong hinahabol pa rin ako ng mga aswang at napapatay. Pero sa pagdilat ko po, palagi yung nawawala dahil kay Jessa. Binibigyan niya ng liwanag ang buhay ko, Madam Venus. Ngayon po payapa kaming naninirahan sa binili naming bahay kasama ang 3 naming anak. Si Mang Jose ay 10 taon nang namayapa pero hindi po namin makakalimutan ang mga bili niya sa amin noon. At hanggang dito na lang po ang istorya ko, Madam Venus. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa kung sakali mang mabunot ninyo. Sana po ay magustuhan nila at makapulutan ng aral ang nangyari sa amin ng asawa ko. Mag-ingat po kayong lahat palagi, lalo na sa panahon natin ngayon. Gumagalang, Marco. Marco, maraming salamat sa pagbabahagi ng istorya ninyo ng asawa mo. Napaka-roller coaster nang nangyari at natutuwa akong malaman na nalagpasan niyo yun. Kung nakikinig man kayo, Marco, pakiyakap na lang din si Jessa para sa akin dahil napakalakas niya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ninyo, deserve niyo ang kapayapaang meron kayo ngayon. Sa mga avid listeners, sana katulad din ng Marco at Jessa, ilagay natin sa sentro nating mga relasyon ang honesty at trust dahil yun ang pinaka-importanting sangkap sa isang relasyon. Huwag sana tayong magsinungaling sa mga mahal natin sa buhay dahil mas magaan kung wala tayong lihim sa isa't isa. Mahigpit na yakap para sa lahat. At sana nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayon. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat.